Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong hot topic sa West Philippine Sea. Mukhang namumula yung mata ko. Na-allergy ako. Nababahing po kasi ako mga kababayan. No? Ang latest po dito mukhang nag-aante. Meaning, nagtitreat, no? Parang sa larong poker, double down. Parang ganun. Ante-up. Pero yung pagdo-double down or ante ng mga Chekwa ay isang threat para sa ating bansa. Ano po yun? Mamaya, bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, no, through super thanks, super sticker, super chat, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa chat box kung meron man tayong video premiere. Nandyan po si Ate Marie Chris Hernandez ng North Carolina, si Ilora at ang kanyang mother dear na si Tita Alora at si Kai at ang kanilang buong departamentong sumusubaybay kay Simply Talkies, particularly sa content nating West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyo sa buong bayan ng Palawan. Ganon din kay Aichang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, Bet M, mga taga-Japan po yan, mga supporters po. Si Mami B, si Ate Maite, Baisa, magpatuloy kang magpagaling dyan, recover, and hydrate. Lahat po tayo mag-hydrate kasi sa sobrang init. Si Maritel T, si Priscilla Acepcion, Rebel Calagmay, Ninita Umali, Nilda Arceo, RN Tucent, si Red, si Danny Reynado, si Sinamar, si Lorna Rafael, si Muhammad, si Ilocana Kana, Carclea at Hattori. At doon pa po sa iba na hindi ko na mabanggit. Pasensya na po kayo. No? At ganun din po sa patuloy na sumusuporta, yung naka-background lang, no? Habang kayo'y may ginagawa, busy in your busy life, patuloy nyo pa rin pinakikinggan ang ating maiksing content. Maiksi lang po ito. It's all about West Philippine Sea kasi nga mukhang ayaw paawat ng China. Kasi lagi nating dinidibang yung kanilang sinasabi. No? Eto nga, sinasabi nila na meron daw new model. Merong bagong usapan o kasunduan, may nakipagkasundo sa ating gobyerno at sa kanilang gobyerno, paano ang ating pagiging yung kasunduan. Paano tayo gagalaw dyan sa West Philippine Sea? No? Sabi nila, they are threatening. Ilalabas nila. No? Actually, nilabas na nila. Binigyan nila ng copy ang ating local paper. Mababasa natin dito mamaya. At mukhang binigay nila sa Bloomberg, no? Pero kung atin pong itong babasahin, no, wala man silang mapatunayan. At ano ang sasabihin ng ating butihing future president, DND Secretary Gibo Teodoro? No, video po ang ipapakita natin sa inyo. At dahil nga po diyan, no, sa bagay na 'yan, mukhang itong hepe ng Westcom diyan po sa West Philippine Sea ay sinasabing nag-leave of absence. Pero basahin muna natin ano bang dahilan, bakit siya nag-leave of absence. Dito po sa Philippine News Agency. AFP, Westcom chiefs leave has nothing to do with China new model. So, yun daw pong pagli-leave, no, parang magbakasyon muna, ang Westcom chief ay hindi po sa dahilan ng new model. Western Command Head Vice Admiral Alberto Carlos went on personal leave, the Armed Forces of the Philippines confirmed Tuesday. In a media interview, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said Carlos' post was temporarily assumed by Naval Education, Training and Doctrine Command Chief Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Nako, ay tiyang nagdodoble na yung paningin ng kuya mo. Kailangan ko talaga na ng reading glasses. She said Carlos' leave had nothing to do with the new model arrangement, which the Chinese embassy
in Manila claimed that Westcom agreed to, with the approval of ranking Philippine government officials. So, sino yun, government officials na yun? Kasi dinideny ni DND Chief Teodoro, dinideny ni National Security Council Secretary Eduardo Año, dinideny ng DFA. Pero, ang nilalabas dito ng China, mamaya babasahin natin, this agreement was supposed to lower tensions between the two nations regarding the Ayungin Shoal issue. Padilla said she is not privy to Carlos' reason for going on leave. Let's leave it at that he applied for personal reasons. Let's respect yung decision niya. It's an inherent right of every individual to go on leave for whatever reason. She said Torres' designation is only effective during the absence of the incumbent, which started Tuesday. She added that there is a need for a senior officer to supervise the Westcom in an acting capacity, considering the area's critical importance. Padilla said Carlos will return to his post on his personal leave is over. The question is, how many days? How many weeks? Kaduda-duda sa isipan natin at sa iisipin din ng Chinese. Parang, tingnan nyo, nag-leave yung nakipagkasundo sa amin. Parang binibigyan natin ng bala yung sinasabi ng Chinese. Binibigyan ng justice ni Vice Admiral Alberto Carlos yung sinasabi ng China na parang siya isa sa mga nakipagkasundo. Diba? Kaduda-duda. Sa akin din, magdududa ako. Bakit bigla ka nag-leave? Kasagsagan ng kainitan yan. Diba? Ganun lang po yung isipan natin. Pero sabi nga ng AFP spokesperson, for whatever reason, she is privy to that information. Wala magagawa doon. Pero sa kaisipan ng mga inchik, di ba, guilty siya, ganon. Now, ano nga ba yun? Ito po kasi yung nilalaman daw nung kanilang kasunduan sa balita ng Rappler. China ups ante, say it has audio recording. Tingnan niyo audio recording of New Deal arrangement with PH Westcom chief. Ayan. So ano daw po ba yung nilalaman nito? Kasi binigay nila sa Bloomberg at ganun din daw po ito, binigay daw po sa yung kopya ng sa Manila Times. Hinahanap ko po, hindi ko makita. A copy of transcript as well as the recording itself was later shared with the Manila Times also on Tuesday. The Times and its report said it could not confirm. Iyon. Binasa, pinakinggan ng Manila Times pero they cannot confirm that if Carlos was on the other side of the phone call with what the transcript referred to as Chinese diplomat. Diba? Hindi ma-confirm ng Manila Times kung si Carlos nga yun. So therefore, mamaya, nagawa-gawa lang ang China Where is the veracity of that? Diba? Authentic ba yung video recording? Minats nyo ba sa boses ni Vice Admiral Alberto Carlos? Pero, biglang nag-leave si Carlos Diba? Ito po yung nilalaman kasi nung nung phone conversation daw, no? Yan po, a 1+1 proposal, meaning only one Philippine Coast Guard ship and one civilian vessel will be involved in the resupply mission. In the past year, the PCG deployed at least 2 or even 3 of its ships to escort 2 Navy contracted civilian ships to bring supplies to Ayungin Shoal. The Philippines will notify China at least 2 days ahead of a resupply mission to the Sierra Madre. The agreement has the approval of the Armed Forces Chief Romeo Browner, Defense Secretary Gibo Teodoro, and Eduardo Año. Anak yun ang nalalaman ng transcript. Diba? Parang parang totoo Parang totoo. Ang galing talaga mga kababayan. Ang galing. No? Pero parang ayan din, yung gentleman's agreement nila kay Digong. Diba? Eto na. Ano ang sabi dyan ng Navy? Sabi rin dyan. Sabi lang ni Commodore Ray Vincent, spokesperson for the West Philippine Sea, ng alam ko si Ray Vincent, Coast Guard dito. The Navy spokesperson.
zombie stories. Zombie. Kasi wala eh. Hindi nga ma-confirm ng Manila Times kung sino yung the other side nakausap ng Chinese diplomat. Eh malay nyo, gawa-gawa lang yon. Di ba? O, alam nyo naman, magaling po na gumawa ng kwento ang China. O, ano po ang sabi? Ha? Ano ang sabi ng ating magaling na DND Chief Secretary? Ito po, panoorin nyo. Ha? Galing po ito sa mismong page ng DND FB page. O, ito po. O. Uy, Chino. Okay naman. Ano? Sir, syempre, pinag-uusapan yung alleged leaked, Teka. Ito lang ang masasabi ko. Please, hindi ako sasagot na ng follow-on questions. Yes, sir. Pakinggan nyo na lang. Sana naman huwag i-editorialize, huwag i-heading na iba ng ating mga home stations. Yes, sir. Di umano may pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong punong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt, given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Ngayon, ito ang dapat natin tutukan at dapat intindihin ng ating mga kababayan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay gumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas. Dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. So, sa ganang amin, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa ganang amin, kami ay magpapatatag ng aming operational security measures given the fact na meron na talagang disinformation, malign influence at hindi kanais-nais na mga gawain ang mga ahente ng ibang gobyerno. Kami ay gagawa ng kaukulang mga hakbang upang maproteksyonan ang Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines at ang ating mga kababayan. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Uulitin ko, kung totoong galing ito sa Chinese Embassy, umaamin ba sila na sila ay lumabag sa batas ng Republika ng Pilipinas? Yan ang kasagutan na dapat sa kanila tanungin. Thank you. O yan po, no? Baka merong mag-copyright sa atin kasi nandun po yung mikropono ng ABS-CBN. Paalala lang sa ABS-CBN, that's not your video. Galing po yan sa official Facebook page ng Department of National Defense. That is a government-owned. So you don't have the right to copyright this video. Okay? Kasi last time mga kababayan,
Nakita lang nila yung microphone doon sa video in-embed ko, in-strike ako eh. Pero ito, they don't have any authority with this video. Nang hihiram din lang sila sa Department of National Defense. Okay? Now, tama po yung sinabi ng ating magiting na DND Secretary and the future President. Kung totoo man yan, nag-record ang Chinese Embassy sa Manila. Ano ang karapatan nila? Will they invoke immunity because they are diplomat? However, we have specific rules also and law about wiretapping. Diba? Ibig sabihin, in all of your conversation, whether personal or on the phone, you are secretly recording. Therefore, you are violating regarding our anti-wiretapping law. Di ba? So, yun ang sinasabi ng ating magiting na DND. Kung aaminin nila that they secretly recorded that conversation, if that is true, no? Therefore, you have violated a law of our country. Di ba? Tama man eh. Ang maganda dyan, i-authenticate muna ng ating gobyerno kung yung boses ngayon ni Vice Admiral ng Westcom, Alberto Carlos. If there is a certainty, there is a 100% match, that's his voice. So therefore, what his capacity to enter into such agreement? Tanungin natin siya. Kailangan siyang imbestigahan. Kung totoo man yun yung recording. Okay? Imbestigahan siya. What is the reason for you to enter into such agreement? Sabi nga ni DND Chief, only the President has the capacity to enter into such agreement on foreign relations. Lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea, together with the DFA. Diba? Now, ang sagot pa nga dyan, dati ni NSC Assistant Director Jonathan Malaya, bakit pa sumasama sa supply mission si Vice Admiral Alberto Carlos? Kasama nga siya doon sa isa sa mga supply boats na tinira ng water cannon. Kung pumasok siya sa ganong agreement, meron ba siyang nakuhang instruction from the President? Kung yung DND Secretary, the DFA, the NSC Secretary are denying any involvement with that agreement that these freaking Chinese are fabricating, tapos siya papasok, dinidinay nga nung 3 tao o 2 tao saka isang Department of Foreign Affairs. Kaya ako pumapanig ako sa DND Chief kasi may punto siya. Does the Chinese government really recording any conversation? Diba? So therefore, if you're doing that, you are violating our law. Kailangan kayong managot. Now, bakit biglang nag-leave si Alberto Carlos? Yung timing ng pag-leave niya. Yun lang yung kine-question ko. Pero ang sabi ni AFP spokesperson, Padilla, she is privy. She cannot divulge any information on what's the reason of Vice Admiral Alberto Carlos is taking a leave. Imbestigahan nyo, i-voice match nyo yung sinasabi ng Chinese Embassy. Kasi sabi ng Manila Times, actually, they listen to it, they cannot actually confirm. Na, yun nga ay si Alberto Carlos. They cannot confirm it. Hindi sila sure. So therefore, all you have to do is voice match. Kung hindi siya yun, so therefore, sino? So therefore, iisipin natin, probably, it's an AI. Di ba? Ang gagaling ng mga inchik dyan sa AI. There's nothing that AI technology cannot do. Di ba? Yun nga yun, may humanoid AI na eh. Yung pakayang boses, yung ang boses ng Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Na AI.
Even dito, mga boses ng mga high-ranking officials, personalities, nakokopya nila as AI. I have watched one during nung kasagsagan ng launch niyan, diyan sa CNN News kay Anderson Cooper. Yeah, and even Anderson Cooper's voice was copied. Exactly he is. E paano pag AI yon? Di ba? Ang China, ang galing niyan eh. Ang galing magbigay ng disinformation yan. So you can never trust them. Kasi sila, ipipilit nila yung naratiba nila eh. They wanna play victim. Pero hindi ako maniwala eh. Di ba? Sa akin yan, isipin ko yan. With the advancement of technology today, and the two secretaries and the DFA are denouncing it. We don't know such new model agreement that we entered to. Tapos may voice recording. Technology-wise, it's an AI, Artificial Intelligence Generation. Diba? O, i-ano nyo, ipacertify nyo sa DICT. Magagaling po yung mga yan. O, kayo, maniniwala kayo? Ang akin lang duda, bakit nakalib si Vice Admiral? O baka nga personal, sana naman bumalik siya. Pag bumalik siya, then wala nang agam-agam ko. Pag bumalik siya, walang agam-agam ko. Pero dito, sa boses na yon, sa transcript o whatever, kung napakinggan nga ng Manila Times, because they said that we cannot confirm if that's him. Imalay nyo, AI generated na yan. Di ba? Tama, mali. Ha? So yan lang po, maiksi lang po ang sa atin. No? Sinabi na ng ating DND Secretary, patunayan ng Chinese government. Umamin sila that they have this recording. So therefore, pag meron silang nailabas na recording, authentic yan, paano mo yung magiging authentic ba to? Tell me ba to? Paano maging authentic yung audio recording? Pwede ba lagyan ng puncture hole yun? Hindi gawang AI yun. So therefore, una, China is violating the anti-wiretapping law sa ating bansa. Susundan natin, are they excused on that crime? May immunity ba sila because of their diplomatic status? Diba? Ano ba ang nasasaad doon sa ating anti-wiretapping law? Pangalawa, kung authentic yun, sino? Make sure na hindi AI yan. Diba? O yun lang po, katanungan natin. So dapat dito malalaman natin. Kung ipipilit ng China na totoo yan, so therefore you are in violation of our anti-wiretapping law. So lahat pala, pag pumunta ka dyan sa China, may kausap kang inchik na sa embassy nila, you are being secretly recorded. Nire-record ka nila. Without you knowing it. That is a violation. Diba? So, dapat talaga silang masipa. Kung aaminin nilang totoo yan, authentic yan. Papasukan natin sila ng anti-wiretapping law. Ha? Pangalawa, o yung last, kung sakaling totoo man yan, ano ang sabi ng Panulo? I am receding. So therefore, kung may new model nga, wala. The new model becomes obsolete, becomes old. It will be dust in the wind. Why? Because the commander-in-chief is the sole decision maker. Anong sabi niya sa una, sa gentleman's agreement? I'm receding it if there's such one thing. Now, kung meron man ito, he will definitely recede. Babaliwalain niya yan. Because hindi naman ako ang nakipagkasundo dyan. Wala akong inutusan. O therefore, mananagot kung sino yung nakipagkasundo. Kung, ulitin ko, kung, if and only if, that recording is authentic, verified authentic with puncture hole, then mananagot at mananagot. Tama, mali. Okay? And I still believe that the President will make a wise and right decision. Receded. Recede means binabawi. Pinapawalang bisa. Yan po ang mga meaning ng recede.
Okay? So only, tama si Secretary, only the President can only enter on such agreement. Wala nang iba. Tingnan nyo, yung pananalita ni DND Secretary, tapos i-include siya na isa daw sa mga nakipag-agree. Di ba? Kung siya nakipag-agree, sasabihin niya na, ako yan. Wala eh. So therefore, itong China, playing victim, sabing totoo kami nagsasabi ng totoo, mga sinungaling, pero alam na po namin. You spend so much billions of dollars in disinformation campaign. You spend billions of dollars in spying. Diba? Ang dami po niyan. Tapos nagsisecretly recording kayo. O diba? You are violating our laws. Meaning, feeling ninyo, no, na hindi kayo mananagot. Aminin nyo totoo yan. Sana naman ma-expelled kayo lahat. Send them home. Diba? Kick them out because they have violated our laws. Wala silang ano dyan sa ating bansa. Wala silang karapatan. Dahil they're not even Filipinos. They don't have any rights in our constitution. And yet they are violating our laws. Diba? Binabiolate nila ang batas natin. So therefore, ano sila? Alien. Undesired alien. Illegal aliens. Pauwiin yan. I-deport yung mga yan. Kick them out. And then, kung meron man yung ulitin ko, totoo yun, na match, boys match, i-re-receive ng Pangulo yan. And penalty should be vetted to those who enter into that such agreement. Kung meron man, if and only if. Hindi ko po sinasabing totoo. Ha? If and only if. Okay? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.